araw po sa inyo lahat. Napakarami niyo po. Para naman ang dami aming pera. Pero maraming salamat po sa pagpunta dito sa aming press con and red carpet premiere ng Lasting Moments. Siyempre starring Sue Ramirez, James De Guzman, and written and directed by Feb Solomon under Passion 5 Studios. Pinaghirapan talaga namin itong pelikulang to at ang masasabi ko, maganda siya. Kung hindi kayo magandahan, maganda pa rin siya. Si Sue. Hello, good afternoon po. Thank you for being here today. It's a Monday. Buti wala pang traffic. Nag-decide tayo na ngayon tayo makita-kita. Hindi yung alas 8, no? Correct. Wow, talaga late lahat. Pero thank you po for coming today. Super appreciate your presence. And thank you po for the willingness to share the word about our film, The Lasting Moments. Di ba pala? Welcome. Magkawakaw ng friend ka pa dyan. Prayer meeting. Yun po, sana po tulungan niyo po kami na i-share pa po. Yes, please. Po, sana po Hindi ko lang Pilipino. I'm sure magagaling po kayo sa movie na to. Sobrang heartwarming and sige, mamaya na tayo mag-hello. Hello lang po. Hello. Hello, salamat po sa oras ninyo. Salamat po sa kahit English na rin. Katulad na sabi ni Sue, sana po i-share ko kami mga pelikula, mga pelikula, yun po, sana kayo gawin. Ayun po, ang inspiration ko po, sinulat ko po ito ng 2021, panahon na napakataas pa ng mga kaso ng COVID. So, nasa bahay ka lang, wala kang magawa, alone. So, naisipan ko magsulat. Kasi nakakanood ako ng mga documentaries patungkol sa, mamaya ko na sasabihin, about sa revelation ng movie na to. So, parang naisip ko gawin siyang pelikula talaga. And, still, I think kasi nakita ko na yung parang niche ko bilang storyteller, scriptwriter, director. I had something about, kaya ko yung comedy pero parang mas na kukurot ko yung puso ng mga tao kapag sa drama. I don't know, siguro ganun yun, yung parang pinaka-happiest person, sila din yung kayang bigyan ka ng kurot at lungkot sa buhay. Ayun. Yes. What is with the title? Bakit Lasting Moments ang title ng movie? Kasi feeling ko sa buhay natin, nagpaka-poetry. Sa buhay natin, feeling ko meron tayong mga nakakalimutan at meron tayong mga pinipili kalimutan. Diba? Meron sa buhay natin, may mga tao tayo na pipiliin nilang manatili, meron din pipiliin nilang kalimutan ka. And that's okay, that's the reality of life. And kung makikita nyo dito sa movie ko, hindi perfecto yung parehong tao. Yung role ni Sue at ni JM. Kasi parang hindi ko na gusto yung parang film before, na parang sobrang perfect ng bida, na parang hindi siya makabasag pinggan, mamahalin mo siya. For me kasi, dapat magkaroon din ng galos yung bida, yung mga karakter, para makakonect ngayon yung mga audience. Kasi wala naman taong walang galos, or walang hindi mo magugustuhan, diba? So I think film is a reflection of life. So dapat ipakita mo yung realidad na kahit yung pinaka-bida sa buhay mo, meron siyang bagay na hindi ka magugustuhan. At nasa sa'yo yun kung tatanggapin mo yun o hindi. Nasa audience yun kung pinanood nila, kung mamahalin nila yung bawat karakter o hindi. Yun siya. Napakaganda na meron talaga. Yun pa natin playing yung role mo sa Lasting Moments. Wow, without spoiling anything, it's so without hard spoiling to anything. actually explain, no? But, how is it different? Definitely all the roles naman that I choose to take on are very, very different from one another. I just came from a movie with Viva, si Gayla, Rakitera, Belgiano. Ngayon naman, after naman ito, may Time Flower Girl. So I really make sure that it's different from all the work that I do. Ayoko na kahit magkahawig, medyo iniiwasan ko po. So, dito, makikita na mas vulnerable yung na side ko. I think, ito na yung pinaka mabigat na drama po na ginawa ko. Sa lahat ng pelikula na nagawa ko at lahat ng project, I think ito yung pinaka mabigat for me. Definitely nahirapan ako because dahil pag napanood na po ninyo mamaya yung pelikula, sobrang sensitive actually ng topic ng movie na to. And
As actually silent battles yung gusto nating isigaw. Yung mga tao na hindi natin alam kung paano sila nahihirapan. Dito, sisigaw kami para sa mga tao yun. And sana po ay may mga makarelate at sana makita nila na we understand you and we feel you and we know that you exist. Correct. So, parang hindi kayo wala lang. Parang nararamdaman din po namin kung ano yung weight na dinadala niya. So, sana maka-come across yun sa screens when people watch it. We are so excited to see your performance dito sa movie. Ngayon kay Mr. JM naman. So, syempre, we're talking about drama. So, JM naman talaga, talagang kilala naman talaga sa mga tear-jerking movies. So, ano naman ang different, hindi ba jerking na rin? Ano naman kaibahan dito? Kasi medyo mabigat din po yung role niya dito sa movie. May nakapag-chismis lang po sa akin. Ito po napapalala. Or something. Or something. Pero, paano niyo po mapaparelate sa audience yung role niyo po dito? Without spoiling anything. Paano ko magpaparelate? Siguro by staying true, delivering yung truth sa performance ko. And hindi naman ako nahirapan dahil si Derek Quick, director siya. Tiniginaid niya kami with all these researches. Tapos si Sue, sobrang sa katrabaho, and parang nagpapasahan lang ng energy. Feeling ko yun yung makakatulong para mas makarelate yung mga tao sa aming performance. Siguro, syempre ang hirap, diba? Kasi ayaw nga natin ng spoiler. Siguro lang may mga tao sa buhay natin na pipiliin manatili at pipiliin bumawi at pipiliin hindi kakalimutan. Ganun. Siguro yun yung take-away ko. Kasi yung script mahirap din siya eh. Marami akong kinonsult sa script. I've done lots of research about yung sa storya. Siyempre para hindi tayo magkamali. And malalaman niyo kung bakit kailangan ng maraming research about it. So, I think that's the takeaway of the movie. Grabe naman. Buddhist po ako. Charot lang. Charot lang. Sa suot mo yun. Oo, sa suot ko. Alam niyo naman nagpusa ko kagabi, di ba? Patungkol sa struggle ng pelikulang Pilipino. And ayun na, it's not an attack. It's a thing for us to have a discussion. I think para magsimula ang pagbabago, para magsimula ang pag-angat ng isang bagay or industriya, kailangan natin pag-usapan, di ba? Hindi siya punahin eh, para ang akin, gusto ko may magsalita para malaman natin kung ano ba yung mga hakbang na pwedeng gawin ng ating gobyerno, FDCP, yung mga namumuno, dahil ito po ay hindi pag-atake, ito po ay paghingi ng tulong. Di ba? Hindi lang po sa akin, pati na rin po sa ating mga manggagawang Pilipino. Mga umaasa, ang ating crew, PA, staff, ang sarap kasi gumawa ng pelikula, di ba? And ngayon, sa lagay po natin, streaming digital age, gusto kong iba to yung tanong na ano ba pwede natin gawin para makasabay tayo sa foreign films, sa digital era, di ba? Kailangan ba natin pababain ng presyo ng ticket? Kasi ang minimum wage ay magkano? Nasa 500 to 600. Ang ticket nasa 500 to 700. Baka sa paraang yun, kung mas mura ang Filipino film, baka mas piliin din nila, di ba? Magkaroon tayo ng laban doon sa mga foreign films. At naiintindihan ko naman ang malls bilang isang negosyante rin. Kung ako, tama naman yung ginagawa ng malls. Plus pipiliin nila yung mas saan sila kikita, which is foreign film. I think mas ang kailangan gumitna rito at gumawa ng hakbang ay ang ating gobyerno, FDCP, na marami rin pong filmmakers na katuwang sa or may question dun sa FDCP na maaari tayong tulungan, di ba? Ano pa yung mga hakbang na pwede natin gawin para mahikayat natin ang ating mga manonood, hindi lang tuwing Metro Manila Film Festival, di ba? Kasi marami tayong mga film fest sa
Manila Film Fest tuwing sa February sa LA. Baka po bago yun, baka dito muna tayo, ayusin muna natin, di ba? Tulungan tayo, kung kailangan nyo ng suggestion, nandito po kami, gawa tayo ng GC. Ganun. So yun po, dahil dyan, kinausap po ako ng aking distributor, mababa nga po ang aming bilang sa sinehan dahil malakas po si Karate Kid, si Lilo and Stitch, si Mission Impossible, si Final Destination. So, ang kanila pong magandang advice sa amin na binigyan ng parang pagtitiwala ay i-move po ang aming showing to July 30. July 30 na po kami lalabas. Kasi nga, meron pang Superman, di ba? Nalalabas ng July 9. Diba naiintindihan naman natin ang ating mga malls. Siyempre, doon sila sa kikita sila. Kung ako naman, doon ako, no? Mukha akong pera. Pero, siguro, yung July 9 kasi baka apat lang yung theaters natin sa mall, di ba? Ang hirap makipaghatian with other studio. Again po, this is a call for help, a call to have discussion, a healthy discussion, para po mas mapabuti pa natin ang pelikulang Pilipino. So, abangan po natin later ang lasting moments, and i-message nyo po, ipakalat nyo po na parang chismis na July 30 na po ang lasting moments. Maraming salamat po. Thank you so much.